Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang ikatlong linggo ng Korisma. Pagkikipagkapwa sa itinuturing na hindi kapwa ng marami. Ganito ang ipinamalas na Jesus na makipag-usap siya sa isang Samaritana na itinuturing ng Hudyo na hindi kapwa. Aral ito sa atin na walang limitasyon ang pakikipagkapwa, walang itinatangi, pagkat lahat tayo ay tao na itinuturing ng mga anak ng Diyos. Ating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito upang sa ating pagdulog sa Diyos, tulad ng Samaritana, mag-isala rin tayo sa tubig ng buhay na iniaalok ni Jesus. Atin din pong isama sa ating mga panalangin ang lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Perlito Perlas, Jade Andrada, Liz Isabel Saludes, Dondon Ricanya, Annabel Orbigo, James Ricanya, Yayi Lasa, Rona Gay Manalo, at Matilde Saludes. Tatayo ang lahat upang mataiming na awitin ang pambungad namin. Halina mga kapatid at patuloy nating papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa tangalin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo pang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Halina mga kapatid at pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Halina mga kapatid at patuloy nating pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa.
na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga aming nalasin, sa aming mga nagawa, at sa nakalimutan namin gawin. At ito ay sarili namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, O Diyos, makaawan kami. at sa lahat ng santo, ipanalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Panginoon, maawa ka. Ikaw maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon maawa ka. Tayo po. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan at dakilang Diyos, buksan mo ang aming mga puso at kaluluwa para sa aming mga kapatid. Ibsan mo nawa sa amin ang katigasan ng ulo na nagbubunsod upang magkalayo kami sa iyo. Ito hinihiling namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at taghari kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Sa pagbasa, naririnig natin na pinabukal ng Diyos ang tubig upang mapawi ang uhaw ng mga Israelita. Ang pagkauhaw nilang ito ang dahilan ng kanilang pananamba nila kay Moises. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Exodo, ikalabing-pitong kabanata, nagsisimula sa una hanggang ikapitong talata. Noong mga araw na iyon, ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin. Ayon sa mga lugar ng kanilang nilakbay sa utos ng Panginoon at nagkampos sa Refidim, at walang tubig na mainom ang taong bayan. Kaya ang taong bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." At sinabi ni Moises sa kanila, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Subalit ang taong bayan ay nauhaw roon at sila ay nagreklamo laban kay Moises at sinabi, "Bakit mo kami nilabas mula sa Ehipto upang patayin mo sa uhaw? Kami ang aming mga anak at ang aming mga hayop." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, Anong aking gagawin sa bayan ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako." Sinabi ng Panginoon kay Moises,
Dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda sa Israel. At dalhin mo ang tungkol na iyong ipinalo sa tubig. At humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb. At iyong hahampasin ng bato. At bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moises sa paniin ng matatanda sa Israel. Tinawag niya ang pangalan dakong iyon na Masa at Meriba dahil sa pagkipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? At ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Inihahayag ni Apostol San Pablo ang mga bunga ng pagtanggap natin sa pag-ibig ng Diyos na nahahayag sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ikalimang kabanata, nagsisimula sa unang hanggang ikalabing-isang talata. Mga kapatid, yaman tayo'y inaranganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naggagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo ay humihina pa,
Sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon nga tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalapin sa Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. Mga kapatid, pakinggan natin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan, ika-4 na kabanata, nagsisimula sa 5 hanggang 42 talata. Luwan natin sa iyo, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat noon. May isang Samaritana ang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung
Kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ay hihingi sa Kanya at kayo nama'y bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae. Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo sa ating ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw at pumarito para sumalot. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mo, wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo, sinabi ng babae. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tumugon siya, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag ni Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad, nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabbi, hindi ninyo alam, kumain na po ba kayo?" Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkain hindi ninyo alam." Kaya nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang,
iba ang naghaharsik, at iba naman ang nag-aani. Sinubok ko kayo upang alinin ang hindi ninyo hinasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna sila roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo. Kristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga din po. Una palakpakan natin ang Panginoon. Dahil muli tayong nagkasama ngayon. Ako po ang utusan ng ating Obispo de Susano na magdaos ng liturhiya dito at si Father Randy naman ang sa Mother Church. Kasi po ang aming tura paroko ay dadalo po ng bibig ng kanyang pangalawang magulang na siyang nag-aruga sa kanya nung siya po ay seminarista pa. Okay po? Isa pong karangalan muli na kayo ay aking makasama. Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. Ang sabi, nauuhaw ako. I am thirsty. Ito ang mga binanggit na isa sa 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nakabayubay sa krus. Nauuhaw ako. Ngayon mga kapatid, dapat nating dinggin si Jesus. Tingnan ang kanyang kalooban at puso upang ang kanyang pagkauhaw ay ating mabigyang pansin at tayo rin sa araw-araw ay nagugutom at nauuhaw. Lumapit tayo sa kanya. Siya lamang ang tanging magbibigay kasagutan sa lahat ng ating kagutuman at pagkauhaw sa buhay. Palakpakan natin ang Diyos na ito. Maraming mga kapatid ay naranasan natin ang sobrang pagkauhaw. Sabi nga ng ilan, mabuti pang wala kang makain. Basta may tubig ka lamang ay buhay ka. Totoo po ba yun? Dahil ang tubig ay buhay. Amen! Okay. Palibhasa, ang tubig ay buhay. Kapag nawalan tayo ng tubig kahit sa ating katawan, tayo ay dehydrated. So, napakahalaga talaga ng tubig. Mga kapatid, napakaganda at pinapaalaala sa atin ng Panginoon na ang sinumang nauuhaw ay bibigyan niya ng inuming tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo yun? Siya ang ating pag-asa sa ating buhay. Ang tubig na binibigay ni Jesus sa atin, katulad ng narinig natin sa pagbasa, ay batis sa loob ng tao na humahantong sa buhay na walang hanggan. At ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng bagong buhay. Hindi tulad ng tubig sa balon
na pansamantala lamang ang lutas ng ating pagkauhaw. Samantalang kapag sa Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng buhay, siguradong hindi tayo muling mauuhaw. Narinig natin sa unang pagbasa at ito ay alam na natin. Lagi na natin naririnig. Alam natin na si Yahweh ay nangako sa bayang Israel na sila mula sa Ehipto ay papupuntahin sa lupang pangako. The land of promise. Siyempre, ang mga Israelita ay tuwang-tuwa. Ang sabi pa nga nila, sa wakas, makakalaya na kami sa pagkaalipin. Ngunit hindi ito madali. Bakit? Sapagkat ang dadaanan nila ay disyerto. At pag disyerto, ito ay sobrang init. Walang mga puno. At kapag tayo ay inabot doon sa paglalakad sa disyerto, tayo'y mauuhaw at magugutom. Maaari pa tayong mamatay. Pero ito po ang nangyari. Sa unang pagbasa, narinig natin, galit na galit ang mga tao, halos minumura at batulina si Moises. Ang sabi nila, panay ang reklamo, Moses, inalis mo ba kami sa bansang Ehipto upang kami magutom at dito kami mamatay? Nasaan na si Yahweh? Nasaan na ang iyong Diyos? Si Moses ay taimtim na nagdasal kay Yahweh. Yahweh, ang iyong bayan ay nagre-reklamo. Uhaw na sila. Gusto na akong batuhin. Tulungan mo ako. Kami at sinabi sa kanya ni Yahweh kay Moises. Magdala ka ng ibang mga leader doon sa bundok ng Horeb. Dalahin mo ang iyong tungkod. Pagdating mo doon, paluin mo ang bato. Pagkapalo mo, may darating at bubukal na tubig. Nakita ng mga leader ng Israelita ang nangyaring himala. Imagine mo mga kapatid, bundok, bato, tapos disyerto pa. Sa isang iglap, sa pagpalo ni Moses sa bato, bumukal ang masaganang tubig. Palakpakan natin ang Diyos na ito. Ano ang nangyari kay Moises? Anong meron si Moises? Faith. Pananampalataya sa Diyos. Minsan, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan lang tayo'y manampalataya. Kailangan lamang nating magsumamo sa Panginoon. Ano nga ba itong pananampalataya, mga kapatid? Ito yung ikaw ay naniniwala kahit hindi mo naiintindihan. Yung ikaw ay nananalig kahit hindi mo nauunawaan. And that is faith. Ba't ka naniniwala? Tanong. Kasi nakikita ko. Bakit ka naniniwala? Kasi nararamdaman ko. Pero iba ang pananampalataya. Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Nananalig ka kahit hindi mo naiintindihan at nauunawaan. At ang mga taong ito na naniniwala at nananalig ang siyang pagpapalain
ng Diyos ng biyayang siksik, liglig at palakpakan natin si Yahweh. Sa ginawa ni Moises, siya'y nagsumamo sa Diyos. Pinakinggan siya. Yung kanyang hiling, ibinigay. Tayo kayang mga tao. How deep is your faith? How strong is our faith? Sa mga taong tunay na nananampalataya sa Diyos, bibigyan niya tayo ng tunay na pagpapala. Ang Ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, tamang-tama para sa ating lahat. Si Jesus sa kanyang mahabang paglalakbay, sobrang init sa Israel. Puro disyerto. Pumunta sa isang balon, katanghaliang tapat. May dumating na isang Samaritana. Ang Samaritana at Hudyo po kasi, sila po ay mortal na magkaaway. Hindi po sila, bawal silang magkita, mag-usap, o magbatian. Iba ang pakikitungo ng Hudyo at Samaritano. Mga mortal nga po silang magkaaway. Noong dumating ang babaeng Samaritana, para lamang mabuksan ang pag-uusap, si Jesus na ang nagbukas ng usapan. Anong sabi ni Jesus? Maaari ba akong makaigip? Pwede pa akong makasalok din ng tubig sa balon? Nagulat ang babaeng Samaritana. Hindi po kayo dapat makipag-usap sa akin. Ako po'y ganito po ang buhay ko. Wala po akong asawa. Oo nga, sabi ni Jesus. Tama ang sinabi mo. Wala kang asawa. Bakit? Wala kang asawa. Pero may 5 ka ng naging asawa at meron ka pang kinakasama ngayon. Hindi nakatanggi si babae. Nagulat ang babaeng Samaritana. At sa isip niya ay, bakit kaya alam ng taong ito ang aking kalagayan sa buhay? Ang sabi niya, siguro po ay propeta kayo. Ang sabi ni Jesus sa Samaritana, kung alam mo lamang na ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung pagkauhaw pala ng babaeng Samaritana ay hindi lang tubig, yung literal na tubig. Siya ay uhaw na uhaw sa pagkalinga, sa pangunawa. Sabi nga sa aklat ng Awit, Kabanata 2, like a deer that long for running stream, I long for you, I thirst for you, oh my God. Sa totoo, kung bakit andito tayo ngayon, tayo pong lahat andito ngayon, tayong sumisimba, nagdarasal tayo, pero bakit may kulang pa rin sa atin? Nagugutom pa rin tayo, nauuhaw pa rin tayo. Anong pinagkakauhawan natin? Ito ay ang pag-ibig. Meron akong isang nakausap, isang mayamang babae. Sabi niya sa akin, sister, alam mo ba, nalibot ko na ang buong mundo? Lahat ay nasa akin na. May kotse ako, may marami akong bahay, may pera ako. Pero bakit, sister, hindi ako masaya? Ang sabi ko naman, ay bakit naman po, sister, hindi ka masaya? Ay, andyan na yung iyong pangangailangan. Materially,
meron ka, sister, aaminin ko po sa iyo. Ako po'y nakalimot sa Diyos. Talagang kulang. Materially, meron siya. Spiritually, wala siya. Mga mahal kong kapatid, marami sa punto ng ating buhay, akala lang natin okay na tayo. Sasabihin natin, kapatid, kumusta ka? Okay lang, sister. Kumusta ang iyong mga kapatid? Okay lang po. Paano magiging okay yun? Hindi mo nga kinakausap ilang taon na yung kapatid mo. Nag-away nga kayo sa isang kapirasong lupa na hindi mo naman madadala sa kamatayan. Yun ba ang okay? Hindi yun okay. Yung best friend mo, na dati mong best friend, kayo'y nag-away. Kukumustahin ka. Kumusta ka na, kaibigan? Okay po. Eh, hindi nga kayo nag-uusap eh. Paano magiging okay yun? Yung kapitbahay mo, sasabihin mong okay, eh, hindi mo nga kinakausap ilang taon na. Paano magiging okay ka? Hindi ka okay. Kasi, meron pang mabigat sa puso mo. Magiging okay ka na kapag ang lahat ng bigat sa puso mo at sa isip mo ay nawala at ibinigay mo lahat yan sa Diyos, tayo ay mag-confess sa Kanya. Amen po ba yun? Kasi ang tao madalas bulaan. Sabihin, okay lang po, sister. Pero wag ka. May lihim pa lang hindi, kabati. Hindi okay yun. Hindi ayos yun. Yan ba yung okay? Marami sa atin ang gutom. Marami sa atin ang uhaw. Bakit hindi natin buksan ang ating puso? Narito si Jesus, naghihintay sa atin. Nagsasabi sa ating pagkauhaw. Ang sabi niya nga, kanina sa pambungad mo, I am thirsty. Ako'y uuhaw. Mahirap kapag nawala ang pag-ibig. Mahirap kapag nawala ang pananampalataya. Let's come to the Lord. Hindi pa huli ang lahat. Ito po yung panahon para bumalik tayo sa Kanya. Ikumpisal natin lahat sa Kanya ang ating mga nagpapabigat sa ating puso. Magbago na tayo. Mapapatawad pa ba tayo ng Panginoon? Ay oo naman. Basta tulungan mo lang ang iyong sarili at ang Diyos ay patuloy na naghihintay sa atin. He is always longing for you and for me. All of us. Naghihintay lang siya sa atin. Hindi siya tumitingin sa antas ng ating kalagayan sa buhay, antas ng kalagayan natin sa lipunan. Ang tinitignan niya ay ang pag-ibig na laman ng ating puso. Manampalataya lamang tayo sa Kanya. Bubusigin niya tayo ng pagkain at tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay na ito. Amen po ba yun? Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang kredo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami Sa isang Diyos sa mga kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos na mula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi nilikha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo,
Ipinanganak siya ni Mariang Birhen at ng tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ang maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mapatay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhay sa Ama. Sinasama siya at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa Iglesyang Iisa, Banal na Katolika at Apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, si Kristo ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay at siyang pumapawi sa ating pagkauhaw sa katotohanan at kaligtasan. Taglay ang pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso. Idulog natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santa Iglesia, naway patuloy siyang maging tapat sa pagpapahayag ng mabuting balita at maakay ang lahat sa tunay na pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming para sa Obispo Maximo, mga Obispo, pari at mga lingkod ng simbahan, naway maging daluyan sila ng biyaya ni Kristo at makaakay ng mga kaluluwang nauuhaw sa Diyos tungkol sa pananampalataya at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga pinuno ng mga bansa at ng pamahalaan, naway pairalin nila ang katarungan, kapayapaan at paggalang sa dangal ng bawat tao, nang walang itinatangi dahil sa lahi, kulay o kalagayan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng pinanghihinaan ng loob, nag-aalinlangan sa pananampalataya at nabibigatan sa mga suliranin ng buhay, naway matagpuan nila kay Kristo ang tubig na nabibigay buhay at ang pag-asang hindi nabibigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa atin na bumubuo sa sambayan ng Kristiyano, naway matularan natin ang Samaritanang babae sa pagbubukas ng puso kay Kristo at sa matapang na pagpapatotoo sa Kanya sa ating mga salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Second Sunday Mass sponsor na sina Calutori Ansares, Joey Ricanya, Michael Medina, Chopilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labosta, Romel Celda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Jotimo Prias, Norvin Magcara, Alberto Opis, Felix Manalo, Ruel Saludes, Richard Marsano, Junicio Candelaria, Wilma Manik, at Edwin Pastrana at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Perlito Perlas, Jade Andrada, Liz Isabel Saludes, Dondon Ricanya, Annabel Orbigo, James Ricanya, Yayi Lasa, Corona Gay Manalo, and Matilde Saludes. At sa kongregasyong ito, tingin at tanggapin naman nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat-araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, higit mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, na sina Maylene Pinavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Lunto, Dolores Saludes, and Ana Marie Paa, mga nasa pagamutan at mga
alaga sa kanila, naway ipadama sa kanila ng Panginoon ang kanyang kagalingan, lakas at kaaliwan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko aming panalangin. Para sa ating mga kapatid na yumao, naway tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kaharian at painumin sa bukal ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko aming panalangin. Sa ilang sabi po, tayo ay magbigay ng panalangin para sa mga kababayan natin na OFW na nakakaranas ng digmaan sa Middle East. Manaming mapagmahal, ikaw upan ng buhay at kaligtasan. Pakinggan mo ang mga panalangin inihaharap namin sa iyo at akayin mo kami kay Kristo, iyong anak, na siyang tubig na nagbibigay buhay, na nabubuhay at nagahaling kasama mo at kapiling ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo ay pinyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin Magbigay po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, tayo ay magdala ng alay. At Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pag-aalay. Maywayong Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan ay binigbigay mo ang lahat ng aming pangangailangan.
pangailangan. Kami na iyong mapagpakumbagang lingkod ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Panalangin sa pag-aalay ng tinapay. Walang hanggan Diyos, pinatubo mo ang mga bukil at mula rito ay ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin na maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Panalangin sa pag-aalay ng alak. Makapangyarihan Diyos, tanggapin mo po ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging aming inuming espiritual upang kaming tatanggap nito ay mapatigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Nawa ang mga kaloob na ito ay maging karapat-dapat sa Diyos amang makapangyarihan at maging kalugod-lugod sa Kanya. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy mga kapatid ng ating banal na misa, isama natin ang ating mga kapatid na Second Sunday Mass sponsor kay Nakaluto Rianzares, Joey Ricanya, Michael Medina, Chopilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labosta, Romero Zelda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Chotimo Frias, Norvin Macarang, Albert Opis, Felix Morales, Roel Saludes, Richard Magsano, Jonicio Candelaria, Wilma Mani at Edwin Pastrana. Nawa ang mga pamilyang ito na patuloy na naglilingkod sa Panginoon ay punuin pa ng biyaya sa araw-araw. Mga kapatid natin magdiriwang ng kanilang kaarawan. Kapatid natin Perlito Perlas, Jade Andrada, Liz Isabel Saludes, Don Ricanya, Annabel Orbigo, James Ricanya, Yayi Lasak, Ronagay Manalo at Matilde Saludes. Mga kapatid natin na mga may sakit na sa balik ng karamdaman na sa ospital, sana ay ulat ng makapangyarihang Diyos ang kanyang kamay, hipuin mula ulo ang kanilang katawang lupa para sa agarang kagalingan, lalo-lalo na ang ating kapatid ni si Maylene Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Luntok, Dolores Ricanya at Ana Marie Paa. Ganun din mga kapatid natin na sa makabilang buhay na nawa bigyan sila ng makahinahang walang hanggan ng ating Panginoon. Kaya manalangin tayo mga kapatid upang ating hain ay maging marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabupuri at kaluluwa natin ang kanyang pangalan sa ating kabubuti at nabuo niyang Iglesia. Tulad ng panalangin itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na sa Yesu Cristo, pupunin natin awitin ang Pagsiluhod po ang
Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng magmama at ikagalawos sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tulong ng iyong awa, ay ilay kami sa pagkakasala at iligtas sa ligali sa pamamagitan ng iyong anak, si Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at tanghaling kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po tayong dumulog sa hapag ng ating Panginoon, tayo ng lahat. Dumudulog kami sa iyong pagkakaway, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkakatilig, kundi sa iyong maraming nagkatilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mumo sa ilalim ng hapag. Subalit ikaw sa iyo ang pagkakaway. Ipagkaloob sa amin kung gayon din, Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo at inumin ang kanyang dugo upang kami na pinalalakas at pinagigingbago ng kanyang buhay ay nanan sa kanya at sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na dahil sa kasalanan sa libutan, mapamalat at tinatawag sa kanyang banal na mamuyan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, subalit sa isang salita lamang ay gagawin na ako. Ang katawan, dugo, espiritu. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Tayo ay manalangin, makapangyarihan at walang ng Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa Kapagkat kami pinakain ng pagkain spiritual, ang kamahalan ng kapalan ko ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. At sa mga banal na misteryo ito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon na nga isugo mo kami upang gawin namin ang tungkuling iatas mo sa amin, upang ikaw ay ibigin at paglingkuran at ang aming kapwa, bilang mga tapat na saksi ni Kristo ang aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat. At ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisa ng Espiritu Santo ay sumaatin at bumagi sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para po sa ilang mga announcement. Una po sa lahat, good morning po palang muli. Good morning po. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami kay Sister Greta na nakasama natin sa umagang ito bilang siya yung nanguna sa pagdiriwang ng ating banal na misa sapagkat ang ating pare, Father Randy, ay siya pong na-assign sa bayan para siya po yung celebrant doon ng banal na misa. So maraming salamat po, Sister.